Ako po si Dr. Benigna Manlapas, isang doktor na ang focus ay ang pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking mga taon ng panggagamot, napansin ko na ang kalusugan ay nagsisimula sa ating mga pinipiling pagkain araw-araw. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang kaalaman. Maaaring hindi ninyo namamalayan na ilang taon na pala kayong kumakain ng maling uri ng nuts o mani. At ang mga epekto nito ay hindi lang basta paglobo ng tiyan o pagbigat ng timbang. Maaaring ito ang dahilan sa likod ng inyong pabago-bagong blood pressure, mas mabilis na tibok ng puso kapag nagpapahinga, bahagyang pananakit ng kasukasuan tuwing umaga, o unti-unting paghina ng memorya. Marami ang naniniwala na lahat ng nuts ay masustansya, pero ang katotohanan, may ilang uri ng nuts na kapag kinain sa maling paraan o masyadong madalas ay maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan, magbigay ng stress sa atay at bato, guluhin ang blood sugar levels at dahan-dahang pahinain ang nervous system ng mga nakatatanda. Sa araw na ito, ibubunyag ko ang 4 na pinakamahuhusay na nuts na sumusuporta sa kalusugan ng puso, nagpoprotekta sa memorya, at epektibong nagbabawas ng pamamaga, lalo na sa edad 65 pataas, kasama ang 4 na karaniwang nuts na may tagong panganib na hindi ninyo dapat ipagsawalang bahala. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang pinakapanganib na nut ay siya ring pinakasikat. Ito yung tipo na baka araw-araw ninyong kinakain nang hindi ninyo namamalayan. Hindi lahat ng nuts ay nilikhang pantay-pantay. Lahat sila ay may healthy fats, protina, at minerals. Ngunit ang balanse ng nutrition, ang paraan ng pagproseso, ang paraan ng pag-imbak, at higit sa lahat, ang sarili ninyong kondisyon sa kalusugan ang magtatakda kung ang isang nut ay solusyon o isang tahimik na banta. Ngayon, simulan natin sa unang nut sa listahan ng mga dapat ninyong kainin. Ito ay nakaayos ayon sa pagtaas ng benepisyo. Numero 4, Brazil nuts, ang nut number 4 na nagpoprotekta sa thyroid at pumipigil sa pagkapagod. Maliit na nut, ngunit malaki ang epekto sa inyong thyroid at memorya. Kung madalas kayong giniginaw kumpara sa iba, kung ang inyong timbang ay pabago-bago ng walang malinaw na dahilan, o kung mas matagal ninyong maalala ang mga pangalan, lugar, o mga ordinaryong gawain, huwag ninyong isisi agad sa pagtanda. Maaaring ang inyong thyroid ay bumabagal ng hindi ninyo nalalaman. Ang thyroid ay isang maliit na glandula sa inyong leeg, ngunit ito ang kumokontrol sa halos buong takbo ng metabolismo ng inyong katawan. Apektado nito ang tibok ng inyong puso, temperatura ng katawan, timbang, mood, at maging ang memorya. Sa mga taong higit sa 65, natural na bumababa ang function ng thyroid. At kung kulang sa selenium, ang pagbaba na iyon ay maaaring maging dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Ang Brazil nuts ang pinakamayamang natural na pinagkukunan ng selenium na natuklasan. Ayon sa datos, isang katamtamang laking Brazil nut lang ay maaaring maglaman ng 68 hanggang 91 micrograms ng selenium. Samantala, ang inirerekomenda para sa mga matatanda ay nasa 55 micrograms kada araw. Ibig sabihin, isang nut pa lang ay sobra pa sa pang-araw-araw na pangangailangan. 2 piraso ay sapat na para sa karamihan ng mga matatanda upang ligtas na makakuha ng selenium. Hindi lang sa pagpapatakbo ng thyroid tumutulong ang selenium. Mahalaga rin ito sa pag-convert ng thyroxine T4 sa triiodothyronine T3. Ang T3 ang aktibong anyo ng thyroid hormone. Ito ang susi upang manatiling alerto at masigla ang inyong katawan.
Bukod dito, pinapagana ng selenium ang isang mahalagang enzyme na tinatawag na glutathione peroxidase. Pinoprotektahan ng enzyme na ito ang ating mga cells mula sa pinsalang dulot ng free radicals na siyang sanhi ng pagtanda, kanser, at pamamaga. Sa isang klinikal na pag-aaral na isinagawa dito sa Pilipinas noong 2014 at nailathala sa Journal of Nutrition, Health and Aging, sinundan ang dalawang grupo ng mga senior citizen na may mild cognitive impairment. Ang isang grupo ay kumain ng isang Brazil nut kada araw. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang grupo na kumain ng Brazil nuts ay nagpakita ng malaking pagbuti sa kanilang verbal fluency at simpleng memorya kumpara sa kabilang grupo. Gayunpaman, ang Brazil nuts ay parang espadang may 2 talim. Ang pagkain ng higit sa 4 hanggang 5 piraso sa isang araw ay maaaring magdulot ng sobrang selenium sa katawan na aabot sa 400 micrograms. Ito ang pinakamataas na limitasyon. Ang paglampas dito ng ilang araw ay maaaring magdulot ng kondisyon na tinatawag na selenosis, na may mga sintomas tulad ng pagkalagas ng buhok, marupok na kuko, pananakit ng kalamnan, at pagduduwal. Kaya naman, 1 hanggang 2 piraso lang bawat araw, hindi na hihigit pa. Numero 3, almonds ang nut number 3 na nagpapatibay ng buto at nagbabalance ng blood sugar. Pagdating ng edad 65, mas mabilis nang bumababa ang densidad ng ating mga buto. Bumabagal na rin ang katawan sa pamamahala ng blood sugar pagkatapos kumain. Kung walang tamang suporta, ang natural na proseso ng pagtanda ay maaaring makapinsala sa mga nerve cells na nakakaapekto sa memorya. Ang almonds ay isa sa mga pinakakumpletong nuts para tulungan ang katawan sa mga pagbabagong ito. Ang isang kapat na tasasa ng almonds, mga 30 gramo, ay nagbibigay ng 97 mg ng calcium, 8 mg ng magnesium, 200 mg ng potassium, at halos 7 mg ng vitamin E. Ito ang may pinakamataas na vitamin E sa lahat ng karaniwang kinakaing nuts. Para sa kalusugan ng buto, namumukod tangi ang almonds dahil naglalaman ito ng 3 mahahalagang mineral: calcium, magnesium, at phosphorus. Ang calcium ang pangunahing block ng buto, tinutulungan ng magnesium na dalhin ang calcium sa tamang lugar, at ang phosphorus ang humuhubog sa istruktura ng buto. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong pabagalin ang pagrupok ng buto at binabawasan ang panganib ng bali sa mga nakatatanda. Sa usapin ng metabolismo, ang almonds ay itinuturing na isang low glycemic food. Pinapabagal ng fiber at unsaturated fats nito ang pagtunaw ng carbohydrates. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Metabolism noong 2007 ang nagpakita na kapag ang 47 gramo ng almonds ay kinain kasabay ng puting tinapay, ang post-meal blood sugar ay bumaba ng hanggang 30% kumpara sa mga hindi kumain ng almonds. Pagdating sa memorya, ang vitamin E sa almonds ay nagpoprotekta sa tissue ng utak mula sa oxidative stress, isa sa mga pangunahing sanhi ng neurodegeneration na may kaugnayan sa edad. Ngunit, ang almonds ay may matigas na texture. Para sa mga nahihirapan ngumuya, maaari itong ibabad sa tubig magdamag para lumambot o gumamit na lang ng purong almond butter. 1 dakot lang ng almonds bawat araw, walang asukal, walang asin, ay isang simpleng regalo para mapanatiling matibay ang buto, stable ang blood sugar, at matalas ang memorya. Numero 2, pistachios. Ang nut numero 2 na nagpapalakas ng puso at paningin. Habang tayo ay tumatanda, kailangan ng katawan ng higit pa sa suporta sa buto o pagkontrol sa blood sugar. Nagsisimula ng lumabo ang paningin, ang mga ugat
ay hindi na kasing elastiko at humihina ang sistema ng panunaw. Paano kung may isang nut na kayang suportahan ang puso, patatagin ang blood sugar, bawasan ang pamamaga, at protektahan ang inyong paningin ng sabay-sabay? Ang sagot ay nasa pistachios. Ang pistachios ay isa sa mga pinakakumpletong nuts para sa mga edad 65 pataas. Maliit, malambot, madaling nguyain, at madaling tunawin. Ngunit sa loob ng bawat isa ay isang nutritional package na sumusuporta sa kalusugan ng puso, binabawasan ang pamamaga, binabalanse ang blood sugar, at pinapabagal pa ang retinal degeneration. Isang onsa, mga 49 na butil ng pistachios ay nagbibigay ng 13G ng fat, karamihan ay unsaturated, 6G ng protina, 3G ng fiber, at higit sa 20 iba pang bitamina at mineral. Ang pistachios din ang may pinakamataas na potassium sa mga tree nuts na tumutulong mag-relax ng mga daluyan ng dugo at natural na sumusuporta sa pagkontrol ng blood pressure. Ngunit, hindi lang sa kalusugan ng puso tumitigil ang pistachios. Ang pinakakahangahangang benepisyo nito ay nasa berdeng kulay niya. Ang mga nuts na ito ay naglalaman ng dalawang makapangyarihang plant pigments, ang lutein at zeaxanthin. Ang mga compound na ito ay nakakonsentra sa makula ng mata at nagsisilbing natural na filter laban sa blue light. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard, ang mga taong may pinakamataas na antas ng lutein at zeaxanthin sa dugo ay may 43% na mas mababang panganib ng macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin pagkatapos ng edad 60. Tinutulungan din ng pistachios na alagaan ang mabubuting bakterya sa ating bituka. Isang pag-aaral mula sa University of Illinois ang nagpakita na ang regular na pagkain ng pistachios sa loob lang ng 3 linggo ay makabuluhang nagpataas ng antas ng bifidobacteria at lactobacillus sa kolon, dalawang bacterial strains na mahalaga para sa pagprotekta sa bituka at pagpapalakas ng immune system. Numero 1. Walnuts, ang nut number 1 na sumusuporta sa memorya at metabolismo. Kung mayroong isang nut na pinag-aralan ng husto para sa kalusugan ng mga senior, ito ay ang walnut. Isang nut na kamukha ng isang maliit na utak. At marahil hindi nagkataon, mayroon itong pambihirang kakayahang impluwensyahan ang inyong nervous system sa malalim na paraan. Ang walnuts ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng taba na hindi matatagpuan sa karamihan ng ibang nuts. Ito ay tinatawag na alpha-linolenic acid, ALA, isang plant-based na anyo ng omega-3 na kilala sa mga anti-inflammatory properties nito. Isang onsa lang ng walnuts, mga 14 na kalahati, ay nagbibigay ng humigit kumulang 2.5 gramo ng ala, sapat na para matugunan ang pang-araw-araw na rekomendasyon para sa mga matatanda. Isang pag-aaral noong 2014 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagsuri ng datos mula sa mahigit 20 na matatanda at natuklasan na ang mga kumukonsumo ng pinakamataas na antas ng ALA mula sa walnuts ay may 10% na mas mababang panganib na mamatay mula sa sakit sa puso. Ipinakita rin ng iba pang mga pag-aaral na ang walnuts ay nagpapababa ng LDL o bad cholesterol nang hindi nagdudulot ng pagtaas ng timbang. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng walnuts ay nasa epekto nito sa utak. Hindi lang ito mayaman sa omega-3, kundi puno rin ng polyphenols, vitamin E, at melatonin, mga compound na kilala sa pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa nerve tissue. Isang klinikal na pag-aaral na isinagawa sa St. Luke's Medical Center ay natuklasan na pagkatapos ng 8 linggo
ng pagkonsumo ng 1.5 onsa't ng walnuts araw-araw, ang mga senior citizen sa test group ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbuti sa word recall at reaction speed. Dahil ang walnuts ay mayaman sa langis, dapat itong itago ng maayos. Ang pinakamahusay na paraan upang mapreserba ang mga ito ay sa isang lalagyan na hindi pinapasok ng hangin at nakalagay sa refrigerator. 7.5 lang ng walnut sa isang araw, walang luto, walang panimpla, ay isang simpleng regalo mula sa kalikasan para alagaan ang inyong puso, pakalmahin ang pamamaga sa utak at tulungang mapreserba ang inyong memorya habang kayo ay tumatanda. Hindi lahat ng nuts ay kapaki-pakinabang para sa mga edad 65 pataas. Ang ilan ay mataas sa oxalates na nag-aambag sa kidney stones. Ang ilan ay madaling magdulot ng pagtaas ng timbang o alta presyon. At ang iba, kapag hindi naimbak ng maayos, ay maaaring maglabas ng mga lason na nakakaapekto sa atay at nervous system. Ang nakakabahala ay ang pinakapanganib na nut ay hindi bihira. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang merienda araw-araw at iyon ang huling item sa ating listahan ng 4 na nuts na dapat pag-ingatan ng mga senior. Numero 4 na dapat iwasan, pine nuts. Ang nut na number 4 na iwasan dahil nakakagulo sa panunaw. Madalas itong makikita sa mga mamahaling salad sa restaurant, sa pesto na estilong Italiano o binubudbod sa pasta. Ngunit para sa mga taong higit sa 65, ang pine nuts ay hindi dapat maging regular na bahagi ng inyong lingguhang dieta. Kilala ang nut na ito sa isang kakaibang phenomenon na tinatawag na pine mouth. Pagkatapos kumain ng ilang uri ng pine nuts, ang ilang tao ay nagkakaroon ng kakaibang metaliko o mapait na lasa sa kanilang bibig. Nagsisimula ito 24 hanggang 48 oras pagkatapos kumain at maaaring tumagal ng hanggang 10 araw na nagpapabawas ng gana sa pagkain. Bukod sa issue sa panlasa, ang pine nuts ay mataas sa polyunsaturated fats, isang uri ng taba na madaling ma-oxidize kapag naiwan sa temperatura ng kwarto o nalantad sa liwanag. Kapag na-oxidize, ang mga langis nito ay maaaring makairita sa digestive tract at mag-promote ng pamamaga. Nutrisyonal, hindi rin ito kahanga-hanga. Mababa ang protina at halos walang omega-3. Mahal, mahirap suriin ang kalidad at madaling masira nang hindi nagpapakita ng halatang pagbabago sa kulay o amoy. Kung hindi ninyo naman talaga gusto ang lasa nito, mas mabuting pumili na lang ng ibang nut. Numero 3 na dapat iwasan, macadamia nuts. Ang nut number 3 na iwasan dahil nagbibigay ng sobrang bigat sa atay. Bilog at elegante ang itsura. Mayroon itong creamy at buttery na lasa. Madalas itong nakikita sa cookies, matatamis na tsokolate, at iba pang mamahaling pagkain. Ngunit para sa mga taong higit sa 65, ang nut na ito ay maaaring isang tahimik na pagsubok sa limitasyon ng atay, timbang, at balanse ng metabolismo. 1 onsa ng macadamia nuts, halos 12 butil, ay naglalaman ng humigit kumulang 200 calories. Ang isang buong tasa ay maaaring umabot sa halos 1,000 calories. Halos kalahati na ng pang-araw-araw na pangangailangan ng enerhiya para sa isang hindi gaanong aktibong senior. Ang problema ay ang mataas na calorie na ito ay hindi katumbas ng saganang nutrisyon. Nagbibigay lamang ito ng 2 gramo ng protina, mas mababa kaysa sa almonds, 6G, o mani, 7G. Para sa mga senior na may mabagal na metabolismo, mild fatty liver, o sinusubukang pamahalaan ang kanilang timbang, ang macadamia
ay madaling magdulot ng labis na calorie intake. Bukod pa rito, bihira itong kainin ng mag-isa. Madalas itong nasa mga matatamis na dessert, mamantikang pastry, o may kasamang tsokolate. Kahit ang mga salted roasted na uri ay puno ng idinagdag na asin at refined vegetable oils. Napakasarap nito at madaling maparami ang kain. Masarap ngunit hindi balanse. Maaaring ito ay isang perpektong treat paminsan-minsan, ngunit hindi ito dapat maging lingguhang staple. Numero 2 na dapat iwasan, cashews, kasoy. Do Google Cap 5 ang nut number 2 na iwasan dahil maaaring makasama sa bato. Marami ang pumipili ng kasoy dahil sa banayad nitong tamis at kaaya-ayang nguyain. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang kasoy ay hindi isang simpleng treat. Sa likod ng palakaibigang lasa nito ay may ilang salik na maaaring magdulot ng pinsala. Magsimula tayo sa kalusugan ng bato. Ang kasoy ay isa sa mga nuts na may medyo mataas na oxalate content. Ang oxalate ay isang compound na kumakapit sa calcium sa bituka na bumubuo ng mga kristal na maaaring mamuo sa bato at magdulot ng calcium oxalate stones. Para sa mga may history ng kidney stones, ito ay isang seryosong panganib. Susunod ay ang panunaw. Ang kasoy ay kabilang sa grupo ng mga pagkaing high FODMAP. Ibig sabihin ay naglalaman ito ng mga fermentable carbohydrates na maaaring magdulot ng paglobo ng tiyan, kabag, at banayad na pananakit ng tiyan. Nutrisyonal, nag-aalok ito ng katamtamang protina at iron, ngunit mababa sa fiber at omega-3 kung ikukumpara sa walnuts o almonds. Mas kaunti ang sustansyang naibibigay ng kasoy bawat calorie. Kung napapansin ninyo ang paglobo ng tiyan pagkatapos kumain ng kasoy o nakakaramdam ng discomfort, subukang itigil ito sa loob ng 1 linggo at obserbahan ang mga pagbabago. Numero 1 na dapat iwasan, peanuts, mani. Ang nut number 1 na iwasan dahil maaaring magpahina ng immunity. Ang mani ay matatagpuan sa halos bawat kusinang Pilipino mula sa nilaga, sinangag, pangsahog sa kare-kare, at palaman sa tinapay. Mura ito, madaling kainin, at mataas sa protina. Ngunit para sa mga edad 65 mapataas, hindi ito ang ligtas na nut na inaakala ng marami. Sa katunayan, ito ang nag-iisang nut sa listahang ito na maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa atay, immune system, at nervous system kung hindi wasto ang pagkain o pag-iimbak. Ang unang issue ay ang aflatoxin. Ang mani ay hindi talaga isang tree nut. Ito ay isang legum na tumutubo sa ilalim ng lupa at madaling kapitan ng amag na Aspergillus flavus, lalo na sa mainit at mahalumigmig na kondisyon tulad ng sa Pilipinas. Ang amamag na ito ay gumagawa ng aflatoxin, isang lason na maaaring maipon sa atay at inuri ng World Health Organization bilang isang Group 1 carcinogen, nakaka-cancer. Habang ang mga nakapaketeng produkto ng mani ay sinusuri, ang mga binibiling tingi, nakaimbak sa mga plastic bag ng matagal, o yung mga sinangag sa bahay na walang tamang kontrol sa temperatura ay maaaring may mas mataas na panganib. Susunod ay ang panganib ng allergy. Ang peanut allergy ay isa sa mga pinakaseryosong food allergies. Kahit ang mga taong hindi kailan mataymaman naging allergic, ay maaaring magkaroon nito sa pagtanda at hindi pa diyan natatapos. Karamihan sa mani ay kinakain sa processed form. Ang mga sinangag na mani na may asin ay maaaring maglaman ng sobra-sobrang sodium. Ang mga mani na may honey, tsokolate, o asukal ay puno ng refined sugars at saturated fats.
Kahit ang peanut butter ay madalas na naglalaman ng mga hydrogenated oils o preservatives. Nutrisyonal, mataas sa protina ang mani, ngunit halos wala itong omega-3s. Mas mababa rin ang fiber, magnesium, at vitamin E nito kumpara sa walnuts o almonds. Ang mani ay hindi likas na masama. Ngunit pagkatapos ng edad 65, kapag ang atay ay nangangailangan ng mas maraming pahinga, kapag ang immune system ay humina na, at kapag ang bawat kagat ay dapat magsilbing panggaling na panggatong, ang mani ay hindi ang nuot na dapat ulit-ulitin linggo-linggo. Hindi lahat ng tinatawag na nut ay tunay na banayad, at hindi lahat ng pamilyar ay hindi nakakapinsala. Pagkatapos ng 65, ang katawan ay pumapasok sa isang bagong yugto. Lahat ay nangangailangan ng mas maraming pag-iingat, mas maraming pag-unawa, at mas mahuhusay na pagpili. Hindi mo kailangang isuko ang lahat. Kailangan mo lang gumawa ng mga tamang pagpapalit mula sa mani patungong walnuts, mula sa kasoy patungong almonds, mula sa mga pamilyar na lasa na tahimik na nagpapa-inflame, patungo sa mga masusustansyang nuts na sumusuporta sa atay, bato, utak, at puso ng naaayon sa ritmo ng pagtanda. Walnuts, pistachios, almonds, Brazil nuts. Hindi sila mura, hindi rin naman mas masarap, ngunit mas ligtas sila, mas balanse, at mas sustainable para sa isang katawan na ngayon ay nangangailangan ng proteksyon. Isang mahalagang aral na gusto kong iwan sa inyo. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi isang malaking hakbang, kundi isang koleksyon ng maliliit at matatalinong pagpili araw-araw. Huwag ninyong baguhin ang lahat sa isang araw. Magsimula lang kayo ngayon, isang bagong supot ng nuts, isang maliit na pagpapalit, isang linggong pagsubok, at pakinggan ninyo ang pagkakaibang idudulot nito sa inyong katawan. Aling nut ang una ninyong papalitan pagkatapos mapanood ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung ang impormasyong ito ay nakatulong sa inyo na mas maunawaan ang inyong katawan, ibahagi ninyo ito sa isang taong mahalaga sa inyo. Dahil minsan, ang isang napapanahong pagbabahagi ay maaaring makatulong sa isang tao na mapanatili ang kanilang kalusugan, kalinawan, at kalayaan sa bawat hakbang ng pagtanda. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mahahalagang video na darating.